So, ang gagawin nga pala natin ngayon is titingnan natin yung clutch starter niya kung okay pa or ano. Kasi ganito yung nangyayari. Katulad yung makikita niyo sa video. So, yun. So, kalasin na natin to. Ayan. So, ang kailangan gagawin is ito, key wrench na 8mm. So, kalasin ko muna. So, ito na yung laman niya. So, ang gagawin natin is tanggalin muna natin ito. Tanggalin natin ito. So, tabi muna natin. Ayan. Tapos, ito mga allen wrench na to. Ito mga allen wrench na to. Luwagan muna natin bago natin siya tanggalin kakapuli. Mapapansin niyo medyo ano na, dalas na yung ano mo. So tara. So babanatan natin ito ng 17. So, putsa ko muna. Hindi matila siya. Ayan, 17. Tapos kuha tayo ng pulo. Dapat nakasabad itong mga place kasi magiging cause of close thread yung pag dito nakasabad yan. At papasok na yan. Tingis ah. So yun guys, tanggalan natin. So ito na yung nangyari sa akin yung clutch. Ayan, luwag na.
Check na rin natin to. Okay naman, wala naman naging damage dito. So yun, okay naman siya. Okay ba natin siya. Check mo rin kung may kalog to. Wala naman siya naging kalog. So yun. So linisin nyo na rin to. Linisin nyo na rin yan. Dumi na lang is ko. So SGP pa rin yung gamit natin na chain. Wala namang ping. Ito, ingatan nyo to na wag mawala. Nawala to, yari kayo. So yun. So kalasin natin to. Magnet sa side niya. Replacement na rin pala yung ano to, yung starter niya, tapos mahuhugot niya na to mismo. Yan. So ito yung papalitan. Yan, mapapansin niyo basag na, di na siya mag-i-engage. Tanggal na siya. So yun, ito na yung papalitan natin. Yan, isang set to. So, balikan ko kayo kapag na kakabit na natin para hinihintay ko lang yung pyesa ng araw-araw yun. So, tara. Yan natin. Ayan. So, ito nakabili na ako. So, ito yung show wire. So, ito yung ikakabit natin. Starter clutch ng pang raid. So tara, buksan natin, tapos ikabit na natin siya. So ayan, naikabit ko na siya. Yan, naikabit ko na yung bago. So dapat ito disengage siya pagkas na mag-engage siya. So lagay lang natin ito. Engage. So yun, mas maganda na yung engage niya ngayon. So napakakapit niya na. Hindi ka tulad nung time na kanina, yung makikita niya sa video na kanina, talagang dumudo na siya. So ito, kapit na. So ang pagkakapit naman nito, yan. So, tanggalin niyo muna yung nut dito. Siyempre, di lang mawala. So, pagkakabit nito, yan, kabit niyo lang ganyan. Kabit niyo lang siya ng ganyan. Tapos, ikutin niyo lang. Ikutin niyo na kung tatama siya doon sa, yan. Mapapansin niyo kasi may kuntil yan dito. Wait lang. Yan, may kuntil siya dyan. So, dyan natin patatamain yung ano din sa loob. Wait lang. Babalik lang ito ng maayos. Yeah. Kaya talaga kumilos ng iisang kamay. So ito yung kuntil na yan, nakatapat doon. So tatapat niya lang dyan. Tapos kung hindi man siya mag-fit, yan, napapansin yung sumasama na. So yan.
Tapos, lagay natin yung nut. Then, higpitan natin. So, yun. Impakin nyo lang to. Then, pagkatapos nyo impakin yan, ano naman, kukontrayin naman natin. So, yan, ay gabitan natin. Check nyo kung nagpe-pre-wheel. Nag-engage. May nadulos to eh. Yan, kumakapit na siya. So, babike na natin to. Then, ito naman. Okay. Then, itong washer niya, or dito, saan natin isasalpak to. So, kabit ka muna. Make sure nyo na walang lungs na tumutulo para ano siya, takas na mangyayari. Okay. Okay. Panayin natin yung T-wrench. Hindi naman kailangan impakin. So, sige pa, hand tight muna tayo. Hindi natin siya kailangan impakin. So, ipitan muna natin hand tight lahat. Sumagad lang. Okay. Ngayon, higpit tayo sa cross pattern. Hindi nyo kailangan todo yung pag-ano. Pag-higpit. Maramdaman yung tamang higpit lang. Para hindi kayo manostradan.
So, yun. Yan lang ang pagka. Yan. Tapos punasan na rin natin yung crankcase niya. Then after that, lagyan natin siya ng oil. So, ang ginagamit ko palang oil is itong top 1. Yan. So, sasalin ko muna siya. So, yun. Ganun na pagkakabit. So, iwasan nyo lang na ma-overtight ng mga to. So, tamang higpit lang. Sapat na yan. Sapat na yan. So, isusunod ko naman na ituturo sa inyo sa susunod na video natin. Yung pagta-timing naman, tamang timing mark ng ating radar. So, saka yung ng manual tensioner. Yan, naka-manual tensioner na rin kasi ako. So, tuturo ko sa inyo kung paano ilalagay ito at kung paano ita-timing to. So, salamat sa panonood. So, subscribe na rin kayo sa akin channel para sa susunod na mga video natin ay mapakita pa natin. So, ibibideo ko muna yung pag-starter nito. So, yun. One click. So, yung mas madali na siya i-starter. So, talaga nga under na siya gawa ng okay na yung starter. Hindi katulad kanina na ganito lang yung nangyari. So, panoorin natin ulit. So, ngayon, okay na siya. Mas maganda na yung performance niya. So, yun. Salamat sa panonood and peace out.